Blessed Sunday po, mga minamahal. Kamusta po kayo diyan? Namimiss ko na po kayo and I hope na tayo po ay patuloy po na nag-grow sa Panginoon miski po sa akin pong absence. But anyway, Lord willing po, by this month po makapag-fellowship na po tayo diyan. But in the meantime, tayo po ay mag-focus lang po sa atin pong word through ang atin pong technology. Sige po mga minamahal, sobrang miss ko na po kayo and I hope to see you soon po. But sa umaga po na ito, mga minamahal, itutuloy lang po natin ang atin pong topic, ang pagpapagaling ng may sakit, larawan ng kaligtasan ng tao. Ang pagpapagaling ng may sakit, larawan ng kaligtasan ng tao. At kung tayo po ay meron pong mga Biblia, buksan po natin ito sa Juan chapter 5 at magsisimula po tayo sa verse 1. Juan chapter 5 verse 1 to 15. Sige po, tayo po ay manalangin na po muna. Diyos Ama, maraming salamat Lord. With Bibles open po sa Juan chapter 5 verse 1 to 15 na may handa pong pusong nakikinig. We pray Lord na pagpalain niyo po ang amin pong gagawin, ang amin pong Sunday service sermon po na kung saan Lord ito po yung sentro ng aming pagsamba sa inyo. Naway Lord, ang banal na Espiritu nawa ang umikot Lord at to touch people's heart Lord upang ito po ay magbunga po sa aming pong spiritual na makikita po sa panlabas po na pamumuhay. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po mga minamahal, ang pagpapagaling ng may sakit, larawan ng kaligtasan ng tao. So dito po mga minamahal ay makikita natin ang pagpapagaling po ng isang lalaki. Pero miski ito po ay isang physical na pagpapagaling, ay meron tayong spiritual na meaning na pwede pong makuha, lalong-lalo na po pagdating po sa kaligtasan. So ito po yung atin pong simulan last week, di po ba? At natapos na po tayo hanggang verse 5. Sa verse 5 po, nakapag-ipon po tayo ng 5 prinsipyo or principles na ang aking pong panalangin ay maunawaan natin ang kaparaanan ng Diyos patungkol sa kaligtasan ng isang kaluluwa. So, ang atin pong natututunan today is ano ba yung kaparaanan ng Diyos pagdating po sa kaligtasan po ng isang kaluluwa. At meron tayong mga prinsipyo na po na nakuha po last time. In fact, meron po tayong 5. Kaya para hindi po tayo magtagal, gawa po tayo ng recap. Ang principle number 1 ay, sa trabaho ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin sa kautusan ng Diyos. So makita po natin mga minamahal na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po nagmintis na hindi sundin ang kautusan ng Diyos Ama. So dito po, rinikwire po sila to go to Jerusalem, no? For the feast. At ito, tinupad niya, nagpunta siya ng Jerusalem. So dito po, although it is a physical healing, ay we can connect it, mga minamahal, na si Jesus dito ay nagtatrabaho po para sa kaligtasan po ng lalaking may sakit. So very important na lahat po tayo na makikibahagi sa kaligtasan ng tao ay dapat po maayos po na masunurin po tayo sa Diyos. Principle number 2 po, nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at umaasa siya sa Diyos ng kagalingan. Dapat alam po nila na sila po ay makasalanan. Dapat maramdaman po nila yung bigat, yung burden po na dala po
ng kasalanan. At inaamin nila na sila ay makasalanan at nangangailangan po ng kaligtasan. Kasi dito po, sa 40 ko na ito, ang dami pong may sakit, no? Talagang ang dami po. And dapat po ay yung mga tao doon, alam nila na may sakit po sila. And some of them talagang napakalubha na sakit. Dapat malaman po ng isang tao yan na sobrang lubha tayong makasalanan at umaasa tayo sa Diyos sa kagalingan. Sila po kasi, pag bumaba po yung anghel at stinir na niya po yung tubig at nakita nilang umikot yung tubig, unahan na po yan. Papunta po sa tubig na yan, sa pool. Kung sino po ang una pong makakalusong po sa pool, talaga naman po siya ay gagaling. Kaya ang mga taong ito, alam nila na sila po ay may sakit, tapos umaasa sila sa Diyos. Kasi alam nila, miracle to para po sa kagalingan. Ganun din po ang isang hindi ligtas na tao. Dapat alam ng tao ng kanyang kalagayan na siya ay makasalanan at umaasa siya, kailangan niya ng kaligtasan. So, recap number 3, principle number 3, sa kaligtasan, nararapat na magkaroon ang isang hindi ligtas na tao ng matinding pagnanais na maligtas. Dito po mga minamahal, nakita po natin last time na talagang nagtiyaga po ang mga taong ito. Siguro po wala pang tulugan ang mga taong ito. Kasi anytime, pwede pong umikot po yung tubig. And sayang yung opportunity. Pag nakita nila, talagang lulusob na sila. So some of them, siguro may birthday ng kanilang anak or may okasyon sa bahay, ay hindi po nila ginawa. Because talagang nagtsatsaga po sila na mag-antay na mag-steer. Dito po makita po natin sa pagtsatsaga nila mag-antay, ay makikita natin yung matinding pagnanais po nilang gumaling. Kaya sa kaligtasan ng isang tao, nararapat po nandyan ang isang pagnanais po niya na maligtas. Principle number 4, sa kaligtasan, nararapat na nagsisikap at nagpupumilit ang isang tao upang makapasok po sa langit. So hindi po natin hindi po ito salvation by works. Ika nga sa mga Puritans, yung means of grace, pagbabasa ng Biblia, pagdadasal. So ibig sabihin po mga minamahal, ay tulad nga ng storya na binigay ko po, no? For 1 month, nagbasa po siya ng Biblia dahil narinig po niya sa pastor na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay pag nanampalataya po siya doon, ay maaari po siyang maligtas. Kaya talagang nagsumika po siya na magbasa ng Biblia hanggang nasumpungan po niya ang kaligtasan. Dito po, lumalabas po, ito po yung resulta ng alam ng tao ang kalagayan po niya, na siya po yung makasalanan at umaasa sa Diyos para sa kagalingan, sa kaligtasan. At dahil po alam na niya yung kanyang nararamdaman niya, ang kanyang kawawang kondisyon, ay nagkakaroon siya ng matinding pagnanais po na maligtas. At sa tindi ng pagnanais po niya, naghahanap na po siya ng way, paano po siya maligtas. Di po ba si Nicodemo ay isa sa mga taong lumapit sa Panginoon? Sabi niya, paano ba ako maliligtas? Di po ba ang batang mayamang pinuno ay lumapit din po sa Panginoon at tinanong, paano ba ako maligtas? So ito po yung mga tao pong meron pong pagnanais na maligtas at nagsisikap sila, paano ba ako maligtas? Principle number 5. Sa kaligtasan, nararapat maramdaman ng kaluluwa ang kanyang kawawang kondisyon. Hindi po siya kailanman tatakbo sa Panginoon at hingin ng kaligtasan po sa Kanya hanggat hindi na nararamdaman ang pasan, ang bigat, ang pangit na malubha, kasuklam-suklam ng resulta ng kasalanan sa kanyang buhay. And that is the first step, mga minamahal, na maramdaman niya ang kanyang kawawang kondisyon. Kaya balikan na naman po, ulit-ulit lang po, pero tinan niyo po ang atin pong evangelism ngayon. Anong klaseng evangelism ngayon po? Hindi
hindi gusto ng tao, walang unang-una, hindi nararamdaman ng tao ang kanyang kawawang kondisyon. Pangalawa, hindi niya inaasam or hindi niya ninanais po ang kaligtasan po na ito. So, 5 prinsipyo, and let us continue kasi 12 po ito. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 6 ng 1 chapter 5, sabi po ng Biblia, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? So for 38 years, may sakit po ang lalaking ito. Hindi natin alam kung ilang taon po siya nandoon po sa portiko. At ang sabi ng Biblia, for 38 years, nagkaroon ng sakit po itong lalaki. So, iniinda niya, pinagtitiisan niya for 38 years ang kanya pong sakit. At makikita po natin dito na nakita siya ni Jesus. At alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Base po sa teksto, mga minamahal, wala pong nagsabi kay Jesus patungkol sa kalagayan po ng taong ito. Di po ba? Alam mo sabi ng disipulo, ito kawawa naman, Panginoon, kita mo, 38 years. Wala pong nagsabi, alam niya. Dahil si Jesus po ay Diyos. Dito po nagkaroon ng compassion si Jesus. Kasi sabi niya, nakita siya ni Jesus. At nung nakita po siya ni Jesus, siya ay naawa, siya ay nagkaroon ng compassion po sa lalaking ito. Tunay po, mga minamahal, na ang Diyos ang naghahanap ng mga taong maliligtas. Sa kanya pong natural condition, di niya gagawin po iyon. Pero ang Panginoon, seeks. Kaya nga sabi niya, I came to seek and save the lost. Siya po yung unang move, siya po yung unang lumalapit po tulad ng paglapit niya po ito sa lalaking ito. Dahil po sa matinding awa po niya sa taong ito. Kaya ang principle number 6, sa kaligtasan po ng tao, grace ng Diyos or biyaya ng Diyos na ang Diyos ay lumapit sa makasalanan at alukin ang kagalingan sa sakit ng kasalanan. So ang Panginoon mismo lumapit po sa taong ito at siya mismo nag-alok. Sabi po niya, gusto mo bang gumaling? At yan po ang biyaya po ng Diyos. Nakikita po ng Diyos ang ating kasalanan at ang ating kawawang kondisyon sa ilalim po ng kapangyarihan ng kasalanan at iniimbita niya po tayo na maligtas. Iniimbita niya po tayo na magsisi at maging malinis. Sabi po ng Jeremiah chapter 13 verse 27, Jeremiah chapter 13 verse 27, sabi po ng Biblia, nakita ko ang kasuklam-suklam na gawa mo, ang iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nasa mga burol at kabukiran, tulad ng lalaking nagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa, gaya ng kabayong lalaki na humahalingling pagkakita sa isang kabayong babae. Nakatakda na ang iyong kapahamakan, Jerusalem. Kailan ka pa kaya magsisisi upang maglinis ka? So dito po, nakikita po ng Diyos ang kasuklam-suklam ng kasamaan po ng Jerusalem. At ito po yung kanyang declaration. Nakatakda na ang iyong kapahamakan. Ang isang taong hindi ligtas po, mga minamahal, ay nakatakda na ang kapahamakan po sa kanya. At sabi po dito, kailan ka pa kaya magsisi upang maging malinis ka? So it is a picture, kailan pa? Parang nag-aantay po ang Diyos. Waiting kung kailan ka magsisisi upang malinis tayo. So principle number 6, mga minamahal,
Sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan ng tao, biyaya ng Diyos na siya ay lumapit sa makasalanan at alukin ang kagalingan sa sakit ng kasalanan. So recap po tayo. Principle number 1, sa trabaho ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin sa kautusan ng Diyos. Principle number 2, nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at umaasa sila sa Diyos ng kagalingan. Principle number 3, sa kaligtasan, nararapat na magkaroon ng isang hindi ligtas na tao ng matinding pagnanais na maligtas. Principle number 4, sa kaligtasan, nararapat na magsikat at nagpupumilit ang isang tao upang makapasok sa langit. Principle number 5, sa kaligtasan, nararapat na maramdaman ng kaluluwa ang kanyang kawawang kondisyon. And principle number 6, biyaya ng Diyos na siya ay lumapit sa makasalanan at alukin ang kagalingan sa sakit ng kasalanan. Verse 7, as we move on po. Sabi po ng Biblia, 1 chapter 5 verse 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako at may nauna na sa akin. So dito po nakita ng Panginoon yung kondisyon. Alam niya, 38 years, may sakit ng lalaki, naawa siya. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Ang sagot naman ng may sakit, oo, hindi po, ganito po. Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Dito po mga minamahal, nakita ng taong may sakit ang kanyang kahinaan at kakulangan. At dito, nahabag po si Jesus sa kanya. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 36, Deuteronomy chapter 32 verse 36, sabi po ng Biblia, bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan. Mga lingkod niyang hirang kanyang kahabagan kapag nakita niyang sila'y ng hihina. So una, nakita po ng lalaking ito na meron siyang kahinaan na hindi niya kayang tumayo or hindi niya kayang mabilis na pumunta po sa pool. At habang nagpupunta pa lang siya doon, dahil po sa sakit niya ay may nauuna na at gumagaling. And then hanggang babalik na naman po siya sa dati niyang pwesto at then mag-aantay ulit. Nakita po mga minamahal ng taong may sakit na walang tutulong sa kanya upang gumaling. Di ba? Sabi po niya kasi, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Kaya sabi niya, hindi ko kaya ito. Kailangan may tutulong sa akin upang ako po ay gumaling. Sa mga awit chapter 142 verse 4, mga awit chapter 142 verse 4, sabi po ng Biblia, sa aking paligid, nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Dahil po dito, mga minamahal, maging mas desperado po ang sitwasyon ng lalaking ito. Na parang unti-unti po nawawalan na po siya ng pag-asa. Alam po niya na hindi niya kaya na pumunta po sa pool upang gumaling. Siya na po mismo nagsabi, walang maglulusong sa akin. So meaning po, alam niya na wala po siyang kakayahan para gumaling po siya. Kagustuhan po ni Jesus na huwag umasa ang lalaki sa kanyang sarili. Kundi ang tanong na ito, gusto mo bang gumaling, ay para umasa po ang lalaking ito sa Panginoon. 2 Corinto chapter 1 verse 9, sabi po ng Biblia, para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos. Principle number 7 po.
Sa kaligtasan, huwag tayong umasa sa ating sarili, kundi sa Diyos lamang. Huwag tayong umasa sa ating sarili, kundi sa Diyos lamang. Dito po mga minamahal, sa pagpapagaling po ng lalaking may sakit ito, di pa po may miracle nangyari. Ano po yung miracle? Yung bababay yung anghel, paiikutin niya, i-steer niya po yung water. Kapag gumalaw ng tubig, kung sino pong unang lulusong po, ay siya po ay gagaling. Ito po ay isang himala dahil hindi ito yung natural way ng pagpapagaling sa isa pong tao. It is supernatural. Kaya sa kaligtasan po ng tao, ang trabaho talaga, kakailanganin po ng isang himala or supernatural na paraan para tayo po ay maligtas. Doon lang po, ang inaano lang po dito sa mga tao is, pag nag-steer na, sige na, takbuhan na, sikuan na, galit-galit na, kung sinong unang lulusong, siya po ay maliligtas. Pero imagine nyo po, no, mga minamahal, kung walang pag-steer, walang miraculous na pag-steer ng water, basta nandyan lang, and then nagkaroon po ng tao ng kaisipan, ay, okay, basta alas 3, tuwing alas 3 ng hapon, kung sinong unang lulusong dyan, ay gagaling. So mga tao, alas 3 na, lululusong na sila, hindi sila gagaling kailanman. Ang Diyos, ang siyang nagtatrabaho sa ating kaligtasan, siya ang source ng ating kaligtasan. Huwag po tayong umasa sa mga seremonya ng ating pong simbahan upang maligtas. Huwag po tayong umasa sa pagiging miyembro ng isang simbahan upang maligtas. Kasi yung gano'n, kung hindi ka na kabahagi ng simbahan namin, hindi ka na ligtas, hindi na po si Kristo ang paraan ng kaligtasan doon. Kundi ang simbahan na ang nagliligtas po sa kanila. Kaya sa kaligtasan, huwag tayong umasa sa ating sarili at sa anuman pong ibang bagay, maliban lang po kay Jesus. So yan po ay principle number 7. Principle number 8, natanto ng taong may sakit ang kawalan niya ng kakayahan na gumaling sa kanyang sakit. Alam niya, hindi niya kaya. Kaya sabi po niya, wala pong maglulusong, I need help. Hindi ko kaya to mag-isa. I need help. Kailangan may tutulong sa akin. So, principle number 8 po. Sa kaligtasan, inililigtas ng Diyos ang mga taong tingin nila wala silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili. Titin ko lang po. Sa kaligtasan, iniligtas ng Diyos ang mga taong tingin nila na wala silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili. Sabi po sa mga awit chapter 72 verse 12, kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan mga taong mahihirap. Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag. Doon po sa CBI, ang amin pong book na pinag-aralan is Exodus. At doon po, naramdaman po ng mga Israelita ang kanilang pagkadukha, ang kanilang kahinaan, ang kanilang kawawang kondisyon sa ilalim ng pag-aalipin po ni Faraon at ang mga Egyptians. At nung naramdaman po nila, tumawag sila. They cried out to God para iligtas sila. Kaya kita mo, kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag. The moment na sinasabi mo na, ay, kaya ko nang maligtas sa aking paraan, sa aking diskarte, hindi ka ililigtas ng Diyos. Pag sinasabi mo na, gawin ko lang itong 10 pinapagawa sa akin ng simbahan,
at maliligtas na ako, hindi yan ang mga taong ililigtas ng Diyos. Kung tayo po ay nasa ilalim ng sistema na kung saan ay naliligtas tayo sa pamamagitan ng gawa, dapat matapos mo itong 10 seremonya o 10 prinsipo, seremonya ng ating simbahan. Pag natapos mo yan, congratulations, ligtas ka na, don't worry, papasok ka na sa langit. Yan ang mga taong hindi ililigtas ng Diyos. Pero the moment sinabi mo, wala palang kwenta ang mga bagay na ito, hindi ko kailangan maging membro ng isang simbahan para maligtas. Si Jesus lang ang kailangan ko. Diyan papasok po ang kaligtasan po ng atin pong kaluluwa. Recap po tayo. Principle number 1, sa trabaho po ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin sa kautusan ng Diyos. Principle number 2, nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at umaasa sila sa Diyos sa kagalingan or kaligtasan. Principle number 3, sa kaligtasan nararapat na magkaroon ang isang hindi ligtas na tao ng matinding pagnanais na maligtas. Principle number 4, sa kaligtasan nararapat na nagsisikap at nagpupumilit ang isang tao upang makapasok po sa langit. Principle number 5, sa kaligtasan nararapat na maramdaman ng kaluluwa ang kanyang kawawang kondisyon. Principle number 6, sa kaligtasan, biyaya ng Diyos na siya ang lumapit sa makasalanan at alukin ang makasalanan ng kagalingan sa kanyang sakit ng kasalanan. Principle number 7, sa kaligtasan, huwag tayong umasa sa ating sarili, kundi sa Diyos lamang. Principle number 8, inililigtas ng Diyos ang mga taong tingin nila na wala silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili. Verse 8 as we continue. Sinabi sa kanya ni Jesus, tapusin na po natin ito mga minamahal. Verse 8, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Dito po may inutusan si Jesus sa lalaki upang siya po ay gumaling. Sabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ito po ang parehong utos ni Jesus sa paralitiko po sa Mateo chapter 9 verse 6, sa Marcos chapter 2 verse 11 at Lucas chapter 5 verse 24. Ito po ang utos ni Pedro kay Eneas sa isa pong paralitiko. At ito po sa Gawa chapter 9 verse 34. Kaya ang principle number 9 sa kaligtasan, may mga bagay na inuutos ng Diyos na gawin po natin. Sa kaligtasan, may mga bagay na inuutos ng Diyos na gawin po natin. Bago tayo mag-react, tignan po natin or puntahan natin or makikita natin ang prinsipyong ito sa mayamang pinuno sa Lucas chapter 18 verse 18 to 25. Lucas chapter 18, 8 verse 18 to 25. Sabi po ng Biblia, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus sa verse 19, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos," verse 20, "Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, verse 21, "Ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata." Sa pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, verse 22, ito po yung keyword, "Isang bagay pang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin." So dito po, para hindi tayo magtagal, meron pong pinapagawa ang ating Panginoon sa batang mayaman pinuno na ito. Sa verse 22, sabi niya, "Isang bagay pang kulang mo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin."
Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. Verse 23. Nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki. So sabi ng Panginoon, benta mo lahat, pamigay mo sa mahirap, bumalik ka, sumunod ka sa akin. Nalungkot pong umuwi ang lalaki sapagkat siya'y mayaman. Ano po yung tugon ng ating Panginoon? Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. So dito po, hindi po pumasok sa langit itong batang pinuno na mayaman. Merong pinapagawa, meron pong utos ang Diyos. At nung hindi niya nagawa yon, umuwi siya, biglang nag-declare ang ating Panginoon na napakahirap para sa mamayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal, may mga bagay na gusto ni Jesus na iwanan natin upang makasunod tayo sa Kanya. Sa Lucas chapter 18 verse 28, sa kontekstong din ito, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. So kanina, hindi po sumunod, walang iniwan itong batang mayamang pinuno po na ito. Patuloy po niyang inayakap ang kanyang kayamanan, hindi niya po ito iniwan. At sinabi ng Panginoon, napakahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. At sabi ni Pedro, nung nakita niya ito, sabi niya, paano kami, sir? Paano kami? Tingnan niyo po. Sabi niya, Rabbi, Master, sabi niya, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Iwan natin ang mga bagay na hindi po nalulugod ang Diyos. Lalong-lalo na po ang kasalanan. At dyan pumapasok po yung pagsisisi, di po ba? Magsisi at talikuran ang kasalanan. Ang talikuran po is iwan mo na siya. Huwag mo na siyang dalhin. Separate from sin, ika nga. So, verse 9 ng John chapter 5, sabi po ng Biblia, noong ding gumaling ang lalaki, praise God, binuhat ang kanyang higaan at lumakad nung araw ng pamamahinga. Dito po makita natin na ang pagpapagaling sa lalaki po ay agad-agad. No? Noon din, sabi niya, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higana at lumakad. Principle number 10. Ang atin pong kaligtasan ay agad-agad at kumpleto. Ang atin pong kaligtasan ay agad-agad at kumpleto. Sabi niya po sa verse 9, noon din gumaling ang lalaki, binuhat niya ang higaan at lumakad. So makita po natin dito, nung gumaling ang lalaki, binuhat niya yung kanyang higaan, tapos nag-skip siya kasi yung isang paa lang niya ang maayos. O kaya ano pa siya, parang naglumpo-lumpo pa siyang maglakad kasi hindi pa kailangan dumaan pa siya ng proseso ng pagpapagaling. Hindi po agad-agad. Agad-agad na talagang gumaling po ang lalaki. Kaya sa kaligtasan, ang atin pong kaligtasan ay agad-agad at hindi at kumpleto. The moment po na ikaw ligtas ka na. Wala na pong kailangan pa na proseso na gagawin niyo po. Kaya dito po pumapasok po yung yung erehe, maling doktrina na faith plus works. Faith plus works. Parang yung faith kulang pa, kailangan gawin mo pa ito. Di po ba ang taong ito, nung pinagaling siya, sabi ng Panginoon, sige, mag-therapy ka muna, punta ka kay doktor na ganito, at may 1-month therapy ka, and then lubusan ka ng gagaling. Hindi po, at once, agad, kompleto, ang kanyang kagalingan.
At ganyan po ang itsura po ng isang faith plus works na kaligtasan, na kung saan ay, kailangan pong dumaan ka muna sa proseso, no? Kung faith plus works po, ang paraan ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo, dapat naglulumpo pa yung tao. Hindi pa siya lubusan po na gumaling. At sabi ng Panginoon, sige, magbabad ka everyday, magbabad ka sa tubig ng batis na ito ng 1 hour, and then magpainit ka sa then ito lang kainin mo. Wala na po, it's complete. Kaya sa kaligtasan, ito po ay agad-agad, ito po ay kompleto. Tayo po ba ay nasa ilalim ng sistema na faith plus works na salvation? Hindi yan ang kaparaanan ng Panginoon pagdating po sa kaligtasan. Sige po. Recap po tayo. Principle number 1 sa trabaho po ng kaligtasan ng mga tao. Maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin sa kautusan ng Diyos. Principle number 2, nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at umaasa sila sa Diyos para sa kagalingan. Principle number 3, sa kaligtasan nararapat na magkaroon ng isang hindi ligtas na tao ng isang matinding pagnanais na maligtas. Principle number 4, sa kaligtasan nararapat na nagsisikap at nagpupumili ang isang tao upang makapasok sa langit. Principle number 5, sa kaligtasan nararapat na maramdaman ng kaluluwa ang kanyang kawawang kondisyon. Principle number 6, sa biyaya ng Diyos na siya ay lumapit sa makasalanan at alukin ang kagalingan sa sakit ng kasalanan. Principle number 7, sa kaligtasan huwag tayong umasa sa ating sarili, kundi sa Diyos lamang. Principle number 8, inililigtas ng Diyos ang mga taong tingin nila na wala silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili. Principle number 1, sa kaligtasan, may mga bagay na inuutos ng Diyos na gawin po natin. Principle number 10, ang ating kaligtasan ay agad-agad at kompleto. Verse 14 po, tayo po ay magpatuloy. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. So ngayon po, gumaling na po yung tao, umalis na po siya, nakita siya ng mga Jews, ng mga leaders, teka muna, Sabat ngayon bakit binubuhat mo yan? Bawal yan. Sabi ng lalaki, yung taong gumaling sa akin, na nagutos sa akin, na buhatin ko, tumayo ako, buhatin to, maglakad ako. Sino ba yung taong yan? Sabi, hindi ko alam, bigla siyang nawala sabi ng ganon. At pagkatapos po, ano nangyari? Nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki. Point number 1. Nakita ni Jesus ang lalaki sa loob ng templo. Para saan? Upang maghandog ng pasasalamat. Sabi po ng Levitico chapter 7 verse 12, Levitico chapter 7 verse 12, kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. Ito'y maaaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis, o manipis na tinapay na pinahiran ng langis, o tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. So, nakita, itong taong ito, diretso po sa templo, nakita, nabutan ni Jesus po doon, at ang principle number 11, ang taong ligtas ay makikita mo siya sa loob po ng simbahan. Ang taong ligtas ay makikita mo na siya sa loob po ng simbahan. Itong taong ito, nakita po siya sa templo. Ito po ay pagpapakita po ng pasasalamat sa Diyos dahil po sa kanyang kaligtasan. Ngayon ang buhay niya, lagi na siya nag-iisip na, naku, may utang ako sa Diyos dahil linigtas niya ako. Lagi po siya nag-iisip, mga minamahal, na wow, kailangan maghandog ako ng pasasalamat every time sa akin Diyos dahil po sa kaligtasan.
So, principle number 1, principle number 11. So, nakita ni Jesus sa loob ng tempong lalaki, verse 14, at sinabihan ito, sabi po ng Panginoon, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Dito po, nung nakita ng Panginoon ang lalaki sa templo, at sinabi niya sa kanya, no, ang sabi po niya, ano ba sabi ng Panginoon? Sige, buhayin mo yung gusto mo. Total, ligtas ka naman. Di po. Ano po ang sinabi po niya? Magaling ka na ngayon. Huwag kang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Ito po ay isang babala sa taong itong gumawa ng kasalanan. Maybe ang sinasabi ng Panginoon, huwag ka na magkasala, baka bumalik yung sakit mo at mas grabe ang mangyayari sa iyo. Maaari yan po ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Pero may warning na huwag na po magkasala dahil magaling na siya. Principle number 12, last principle. Ngayon, ligtas na tao na tayo, huwag na tayong magkasala. Ngayon, ligtas na tao tayo, huwag na tayong magkasala. Mga minamahal, kung kinukonsidera mo ang iyong sarili bilang isang ligtas na tao, ang babala ng ating Panginoon sa atin ay huwag na tayong magkasala dahil mas masahol pa ang magiging resulta nito sa atin pong buhay. Meaning, kung ikaw ay ligtas at nagkasala, ay mas grabe pa ang resulta na ito sa isang taong hindi ligtas. Sabi po ng Levitico chapter 26 verse 23 to 28. Levitico chapter 26 verse 23 to 28. Kung sa kabila nito'y magmamatigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, 7 ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. 7 times worse dahil sa kasalanan. Ipasasaklay ko kayo sa mga kaaway ninyo, kaya't marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa kasunduan ginawa ko sa inyo. Makapagtagpo man kayo sa mga kuta, padadalhan ko kayo roon ng salot. Wow! Kaya babagsak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Kukulangin kayo ng pagkain, kaya't iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Tatakalin ang iyong pagkain kaya't hindi kayo mabubusog. At kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago at patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng makapitong ibayo dahil sa inyong kasalanan. It will be worse sa isang taong Christian or ligtas na nagkasala. Trust me, it will be worse. So recap po tayo bago tayo mag-closing prayer. Principle number 1, sa trabaho ng kaligtasan ng mga tao, maayos kung ang makikibahagi nito ay masunurin sa kautusan ng Diyos. Principle number 2, nararapat na alam ng taong hindi ligtas ang kanyang kalagayan at umaasa sila sa Diyos ng kagalingan or kaligtasan. Principle number 3, sa kaligtasan nararapat na magkaroon ang isang hindi ligtas na tao ng isang matinding pagnanais na maligtas. Principle number 4, sa kaligtasan nararapat na nagsisikap at nagpupumilit ang isang tao
upang makapasok sa langit. Principle number 5 sa kaligtasan, nararapat na maramdaman ng kaluluwa ang kanyang kawawang kondisyon. Principle number 6 sa biyaya ng Diyos or biyaya ng Diyos na ang Diyos ay lumalapit sa makasalanan. Siya lumalapit po, hindi ang kasalanan lumalapit sa Kanya. At alukin ang kagalingan sa sakit ng kasalanan. Principle number 7 sa kaligtasan, huwag tayong umasa sa ating sarili, kundi sa Diyos lamang. Principle number 8, inililigtas ng Diyos ang mga taong tingin nila na wala silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili. Principle number 9, sa kaligtasan may mga bagay na inutos ng Diyos na gawin natin. Principle number 10, ang ating kaligtasan ay agad-agad at kumpleto. Principle number 11, ang taong ligtas ay makikita mo sa simbahan at ang buhay po niya, buong buhay niya po ay isa sacrifice of pasasalamat. Principle number 12, last, ngayon ligtas na tayo, huwag na tayong magkasala. Lord, marami pong salamat sa mga kapatid na nakinig. May you bless these words, Lord. Kunin po nila ito, patuloy na i-meditate po ito upang makapasok po ito sa aming kaisipan at magamit po sa mga ibang tao tungo sa kanilang kaligtasan. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig ngayon. Lalong-lalo na po ang mga minamahal kong mga kapatid dyan pa sa Solano, ganoon din po sa Ibo. Maraming salamat po, Diyos Ama. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Sige po mga kapatid, I miss you guys. God bless po. Bye-bye.